Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta na ang buong sanlinggong nagdaan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Bago po natin ito gawin, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa isang linggo na nagdaan na kami po ay inyong ginabayan. Pinaramdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal. Buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan, patuloy niyong iginagawad sa amin. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito ay pakisamahan po kami na babasahin ang inyong banal na aklat sa aklat ng Levitico. Samahan kami ng banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin palagi at lagi niyo po kaming tinatagubilin sa inyong mga banal na anghel. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, patuloy na po natin basahin ang aklat ng Levitico. Simulan na po natin. Levitico 25, 1 hanggang 55. Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita, kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tatindaman ang inyong mga bukid tuwing ika-7 taon para ako'y inyong parangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makapagtatanim kayo at makakapag-ani. Pero sa ika-7 taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumutubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahan kasama ninyo, mga alaga ninyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain. Tuwing ika-49 na taon, sa ika-10 araw, ang ika-7 buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupain. Ang ika-50 taon ay ito rin yung natatanging taon dahil iyon ang panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito, ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtanim sa inyong mga bukirin at huwag din kayong mag-ani o mamitas ng mga bunga ng tanim na kusang tumubo, pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mag-aari-arian ipagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa na ibinigay sa ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito bago dumating ang taon ng pagpapalaya o pagsasauli. Kung mahaba na ang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa, pero kung maigsi lang, babaan ninyo sapagkat ang bibili ninyo ay hindi ang lupang iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupain ng inyong tinitirhan at hindi kayo mawala ng pagkain dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mabahala o mababahala kung ano ang inyong kakainin sa ika-7 taon na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo, sa ika-8 taon, ang inyong kakainin o kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika-6 na taon.
at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ika-9 na taon. Huwag ninyong ipagbili ang inyong lupain na hindi pa ninyo natutubos pa. Dahil ang lupain ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo, kaya payagan ninyong matubos ang pagmay-ari ang kanyang lupain na ipagbili sa inyo, gayunman ang gawin ninyo sa lahat ng lupain binili ninyo. Kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito, para sa kanya pari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon na pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong yun, ibabalik na sa kanya ang lupain niya nang walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili. Pero kung hindi na niya matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay na mga baryo na walang pader ay ituturing na tulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ang mga Levita kahit kailan ang kanilang bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matutubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghihirap ang kapwa ninyo Israelita at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapabuhay kasama ninyo. Pahiramin niyo siya ng pera na walang tubo at pagbilihan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin niyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos nyo. Kung labis na kahirapan ang inyong kapwang Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring niyo siyang isang upahang manggagawa sa isang mapanauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya. At makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak at magpapasa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko, kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto, kaya huwag ninyong ipagbili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyo kayo ay may takot sa akin na inyong Diyos.
Kung gusto ninyo kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahan kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari ninyo. At maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay pinagbili ng isang Israelita ang sarili bilang alipin ng dayuhang naninirahan kasama ninyo o kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin, maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari rin siya mismo ang tumubo sa kanyang sarili kung kaya na niya. Kukwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang maglilingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito. Kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa at ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibabayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin, ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya'y binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natitira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangan ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya. Sa ganoong paraan, maaari pa rin silang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman. Dahil alipin ko kayo, ako ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Nakita po natin mga kapatid na ang Panginoong Diyos ay napakaraming tuntunin. Hinihimay-himay niya talaga. Katulad ng mga tuntunin sa pagtatanim, yung papaano natin ito i-offer sa Diyos, sa mga kapuspalad, sa mga alipin. Ano po? Maraming salamat at meron tayong nababasang ganito. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga tuntunin na ibinigay niyo sa amin. Nasanan po itong kahit hindi po napapanahon sa amin ay magamit namin po itong gabay upang mahalin din ang aming mga kapwa at kung paano namin pahalagahan ang inyong mga bigay sa amin. Ngayong araw ng Sabat na ito, Ama, hinihiling po namin na kami inyong pagpalain. Gabayan at nawa ang inyong kabanal na kalooban ng masunod. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, magkita-kita po muli tayo bukas sa mga kapatid sa ating bahay-sambahan. At muli ako'y bumabati sa inyo ng Happy Sabbath.